Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang nagkalabasan na ng katotohanan kahit ilang pilit na idawit ang mga Duterte at kahit ilang beses na ginawa ng kaliwat kanang kasinungalingan di umano ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kahit ilang testigo o star witness pa ang haharap sa pagdinig ay hindi nyo mapipigilan. Lalabas ang buong katotohanan dahil ayon pa nga sa isang kasabihan na sa huli ay sadyang laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos subukang idawit ang nooy dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, buong pagkatao at lahat ng kasinungalingan na plano di umano ni Mary Ann Maslog o mas kilala bilang Jessica Francisco, tila binasagat na timbog ni Senator Bato de la Rosa at mga senador sa pagdinig sa Senado. Tila laking sampal ng katotohanan kay Senator Risa Hontiveros nang tila mabulabog ang di umano'y peking witness na si Mary Ann Maslog at nabulatlat ang tinatagong baho matapos makalkal ito ng mga kasamahan niya sa Senado sa pagdinig nang tinangka nitong idawit umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At matapos nga nito ay tila napahiya at walang napala sa nasabing pagdinig si Risa Hontiveros dahil tila nasampal ng katotohanan at ipinatitigil na di umano ang nasabing pagdinig ng Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, they were invited to go to Davao. Doon sa na-mention po ni Ma'am Maslog kanina na invitation ng Davao, I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala at yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. She knows, she knows, and I know she knows, and I know she knows. Grabe talaga mga lods, no? Pinipilit talaga nilang i-connect, no? Kay Tatay Digong. Yun yung napansin ko. Sa mga witness na pinagbibit-bit nila dyan sa Senado, tinatry talaga nila, gumagawa talaga sila ng way para i-connect sa mga Duterte. Diba? Sobrang desperado na. Alam niyo mga lods, nagiging katawa-tawa. Diba? Nagiging katawa-tawa na lang ang hearing sa Pogo. Diba? Lalo na yung quadcom nila doon sa House. Diba? Nagiging walang kwenta. Habang patagal ng patagal, diba? Mapapansin mo na na hindi talaga nila binibitawan as long as hindi nila, diba? Or hindi sila makakapaghanap ng paraan para maikonekta ito sa mga Duterte. Diba? Hindi pa rin nila yan tatapusin. To 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Tama. Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Tama. 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Ha? Ba't ka nagpanggap na patay ka na para matakasan mo yung kaso? Ganun ba? Yan na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. Sagot. Come on. Grabe mga lods, no? At ang nakakatawa sa lahat, ginamit pa ng gobyerno para papirmahin si Alice Goa ng affidavit at diinin sila Tatay Digong, Bato, Bongo pagdating sa Pogo. Napaka-desperado talaga. Di ba sa bibig ng babae nun mismo siya ang nagsabi na ang gumastos ng plane ticket, gobyerno. Imaginein mo, gagamitin talaga yun ng gobyerno against sa mga Duterte para masira ang mga Duterte. Sa laki ho ng PNP, intelligence group, hindi ba ho niyo pwedeng diretsyang i-access na lang po si Attorney David? Pangalawa,
Intelligence group po kayo. Ang kausap nyo ho, pugante ho to. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit nyo siya. Kriminal ho to. Tama talaga. Di ba? Yung mga pinagdadala at pinagbibibit-bit nila ng mga witness sa hearing, Diyos ko, may mga criminal records. My God, doon pa lang questionable ang credibility or credibilidad. My God. Di ba? Tapos di ba? Tapos ginagamit nyo. Like for example, yung babaeng yun, nagpanggap nga yun na patay eh. Something fishy talaga mga lods. Kasi bakit napunta yun siya sa eksena? Diba? Bakit napunta yun siya sa eksena? At bakit ginagamit yun ng gobyerno? Bakit ko nasabi? Ang gobyerno, sabi nga ng babae, di ba? Ang gobyerno pa mismo ang nag-finance ng kanyang plane ticket. Sana all! Di ba? The big question is, bakit nakikipag-connect ang gobyerno doon? Di ba? Sa babaeng yun. Di ba? Parang ginagamit nila, nire-recycle nila para ano? Grabe. Talagang dito mo makikita mga lods, unbelievable talaga. Talagang yung police pa talaga, ginamit niya yung kriminal. Natatawa na lang ako. Imaginin mo, ang isang police, di ba, naging uto-uto ng kriminal. Sabi ni Risa mga lods, last hearing na lang daw yon, no? Pagdating dun sa Pogo at sa issue ni Alice Guo. Ay! Bakit ihinto? Ituloy-tuloy mo lang, Risa. Ay, nako. Alam niyo mga lods, bakit nila ihinto? Bakit ihinto ni Risa? Nagmukha na kasi siyang katawa-tawa. At pag hindi pa niya yan ihinto, mabubuko siya. Pansinin niyo na lang sa last, di ba, yung latest hearing na ang binitbit nila na resource person or witness is yung, di ba, yung nagkunwaring patay na para matakasan yung kanyang yung textbook scam before. Tapos ngayon biglang nabuhay at ginawa nilang, di ba, parang ni-recycle nila para mangdiin ng kung sino-sino. Nagisa ni Bato, di ba? Nagisa ni Bato ang intensyon ng babaeng yun. So ngayon, last na yon. Last na yun. Dapat, Risa, ituloy mo. Kasi hindi pa nakukonek kay Tatay Digong eh, di ba? Ituloy mo. iba na ang topic, no? Ang bilis naman mag-shift ni Risa Hontiveros ng course. Kasi malapit na siyang mabuko doon sa mga witness sa pinagbibit-bit at pinagdadadala niya, di ba? Kaugnay dyan sa Pogo. Para mabaling na naman ang atensyon, ibang topic na naman siya. Basahin natin. Hontiveros, pinaiimbestigahan na paulat ng mga Pinay na ginagawang surrogates abroad. Iba na naman! Mag-stick muna tayo doon, Risa Hontiveros, doon sa witness na dinala nyo, na nagkunwaring patay, at ngayon lumantad para kunwari makatulong, no? Sa kaso ng Pogo at ni Alice Guo. Diba? Bakit ang bilis agad mag-end nun? Kay bistado kayo. So ngayon, ibang topic na naman po tayo. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, may oras na din yang si Hontiveros. Ang mundo niya ay sumisikip na. Malapit na siyang ma-checkmate. Lahat ng pinaggagawa niya babalik sa kanya. Gobyerno rin siguro ang nagpalabas kay Alice Guo sa ibang bansa. Magmukhang tumakas kuno. Tapos magbayad sila ng mga tao. Malay natin, kadramahan nila yan. Tapos huhulihin kunwari nila si Alice Guo. Inamin nga ni Alice Guo hindi niya alam kung sino-sino yung mga tao na yon. Bigla lang silang kinikidnap kasi may takip yung mata nila. Pinagbawalan silang lumabas. Parang nag-shooting lang sila ng pelikula na ganito eh. Hahaha. Tapos sinusundo nila gamit ang private plane. Hay,
Maraming salamat Miss Alice Guo sa pagsasabi mo ng katotohanan. Sa totoo namang walang kinalaman si FPRRD tungkol sa pugo. Ang pugo nung time ni FPRRD ay malinis. Ang mga pugo ngayon na lang ang nahaluan ng kababalaghan. Simula nang maupo si BBM, mga hearing sa Senado at Kongreso, puro pansariling laban, laban sa mga kalaban sa politika at pagbabango lang ng pangalan at hindi dahil may puso at malasakit sa taong bayan. Talagang ang kasamaan at kasinungalingan ay di magtatagumpay at lilitaw ang katotohanan at darating ang gaba ng Diyos sa taong nanghuhusga ng walang katotohanan. Karma is coming. Kung korte ang mag-iimbestiga, malamang maraming sasabit na taga-gobyerno. Doon na lang sa kung papaano nakalabas ng bansa si Alice Guo. Malaking question yon. May whole departure order pero nakalabas ng bansa na hindi na malaya ng immigration at ng intel. At malamang baka sumabit din si Risa Hontiveros. Sa buong akala niya kasi isasabit ni na Alice Guo si PRRD pero nagkamali sila. Kaya ayon, baka mabaliktad pa ang pangyayari. Unquote. Narito pa ang full video kung saan ay hindi nakaligtas sa mata ng mga senador ang nasabing star witness umano ni Hontiveros at tahasang kinalkal ng ilang mga senador ang tinatagong baho umano ni Mary Ann Maslog sa pagdinig sa Senado at tila sumampal ng katotohanan at kahihiyan sa senadora. Narito ang full video. Ang araw, viral na viral po yung inyong video sa Senado. Nagigil kayo doon sa kay Ginang Mary Ann Maslog. Ano bang kwento noon, Senador? At mukhang mainit ang ulo niyo sa kanya. Well, yun nga, yung sinabi ko, alam ko meron akong iwan information. Very highly reliable source of information. Confirmed by other source na si Maslog. Kaya yan, anong papel niya doon, di ba? Bakit siya nandun? Pumapapil sa kay Alice Go. Pumapasok pa doon sa kulungan ni Alice Go 2 beses para kumbinsihin si Alice Go na pumirma ng affidavit na mag-implicate kay Pangulong Duterte, ako, Senator Bongo, General Karamat, yung pati yung isang general may picture na kasama yung Chinese, si General Benji Acorda. Yun, gusto ipa-implicate para alam naman natin anong purpose nila. At ang nag-utos isang taong taga Malacanang. Senador, yung pong tao na yon, kailan niyo po papangalanan? Pwede ba nating ibuko ngayon kung sino? Yung tinutukoy po ninyo? Kilala ninyo yan. Ay, kilala ninyo. Kilala ninyo. Maraming kilala si partner Adbar sa Malacanang eh. Sino kaya doon? Kilala nyo yan. Pero anyway, Senator, sir, lumalabas na kayo po ay re-electionist. Si former President Digong ay babalik po sa Davao bilang Davao Mayor kung palaring manalo sa susunod na eleksyon. Lahat ng ito, ang timing sa inyo, ano nakikita nyo, sir? Talagang demolition job. Talagang sisiraan tayo ng gusto para lalakas yung chances nila pag 2028. Hoping na hihina ni si Inday Sara, si BP Sara kapag na-demolish lahat kami. Maapektuhan din yung chances ni BP Sara. So yan ang pinaka-grand design. Opo, lalo po, Senador, na bukod po sa Senate, meron din pong quad investigation sa House of Representatives. Talagang hinahabol, Senador, lahat ng mga may kaugnayan sa mga Duterte. Kaya nga, ibang klase na, no? Ang pinapaniwalaan na nila, yung Drug Lord, Drug Lord na yung kanilang pinapaniwalaan para idiin yung mga Duterte allies, Drug Lord na kanilang person. Opo. Sir, nabanggit po ninyo sa video na nagba-viral na ipipin down nyo po ninyo itong si Mary Ann Maslog. Maaari po ba nang maraming malaman, sir, kung kailan po ninyo ito balak gawin? Excited po yung taong bayan sa ipong susunod na hakbang. Sabi ko, ibig sabihin doon na ma-pin down ko siya sa kanyang papel na ginagampanan bilang inuutusan ng taga Malacanang na para papirmahin ng affidavit si Alice Go. Yun, pin down siya doon dahil wala siyang kawala doon. Dahil very reliable yung aking informasyon.
Sir, sa pagkakalat Yung po punto ninyo, bilang dati rin pong hepe ng Philippine National Police, na-monitor na ba ninyo itong si Mary Ann Maslog doon, sir, doon kayo pa Chief PNP? At may alam po ba kayo sa pagkatao ho nito? Marami po kasing reports na ito rong ginang na ito ay dineklara ang kanyang sarili na patay na, kaya hindi po siya mahabol-habol ng mga otoridad. Yun nga, ang lumalabas ngayon, di ba? Pero nahuli pa rin siya ng NBI dahil nga mayroon pa siyang mga ibang kaso dito na kinasangkutan. Tapos nung kinunan siya ng fingerprint, nagmatch sa fingerprint ni Miriam Maslog. At saka talagang konfirmado na siya si Miriam Maslog, hindi siya si Jessica, yung gamit niyang bagong pangalan. May pangalan siyang bago eh. Ginagamit niya ito sa Amerika, nagtago siya sa Amerika dahil she defrauded the Philippine government ng 24 million worth ng textbook scam ang tawag ng kaso niya. At na ngayon lang after ng hearing, nagtawag sa akin yung mga tao na dati na lumapit sa akin, nagpatulong dahil na biktima rin sila ng ilang milyong pesos no nitong Miriam Maslog noon pa. Lumapit sa akin pero hindi na nila malukit-lukit. Yun nga, nawala na nga, pumuntang Amerika. Ngayon, tumawag sa akin na, sir, yan yung kinumplin ko sa iyo noon na nagpapatulong ako. Ilang milyon yung nakuha sa akin, sir. Tapos marami pang nagkuha din sa akin, nagtatitik sa akin mga taga Bukidnon, taga Cagayan, nagsabi na talagang ang dami yung nabiktima yung babae na yan. So, Hustler talaga, hustler. con artist ba siya, Senador? Con artist talaga, super con artist. Kayo po ba yung magsasagawa rin ng investigasyon? Kasi sa inyo pong account, marami po nagreklamo dito kay Maslog. Ay, yung mga reklamo naman nila, ina-actionan na ng NBI at saka si IBG. Kaya nga siya, nakakulong ngayon, di ba? Kaya hindi na kailangan imbestigahan pa ng Senado yan. Ongoing naman yung mga kaso niya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!